Ayun, magandang araw po mga idol at mga kababayan. Narito naman po tayo para maghatid ng resulta ng isinasagawang online survey nitong Archlight Facebook page. Ayan, sa mga hindi po nakakaalam, ang Archlight Facebook page po ay mayroong pong nasa halos 2 million followers na po sa kanilang Facebook page. Ayan. At ang ibibigay ko po sa inyong resulta, ito pong fourth run na mayroon pong tanong dito. May unang tanong, may ikalawang tanong, at may ikatlong tanong. Yung ibibigay ko sa inyo mga idol ay yung ikatlong tanong mga idol. Ayan, at sana po ay wag naman pong magagalit yung iba dyan mga idol. Kasi marami pong nagagalit sa atin doon sa comment section kapag inihahatid ko po sa inyo yung resulta ng isinasagawang online survey nitong Archlight Facebook page na kapag hindi pumabor, pagka hindi pumabor sa kanila ay nagagalit po sa akin. Ayan, wag ho kayong magagalit sa akin mga idol sapagkat binabasa ko lamang po kung ano po yung mga naging resulta ng isinasagawang online survey nito pong Archlight Facebook page. Ayan, kung magagalit kayo, huwag kayong magalit sa akin, dito kayo magalit mga idol sa Archlight Facebook page. Ayan, ito po yung tanong mga idol. Ikatlong tanong po ito nababasahin natin sa inyo. Kung ngayon ang eleksyon, sino ang iboboto mo na makapagsusulong ng mga batas para sa agrikultura at food security? Ayan. Poll conducted on December 30 to January 2. Ayan, ginawa nila ito noong December 30, 2024 hanggang January 2, 2025. With 66 senatorial candidates to choose from, Archlight with its 1.9 million followers generated more than 250,435 votes. Ayan, yung nakipag-participate po dito sa kanilang ginawang survey na mayroong tanong na kung sino ang makapagsusulong ng batas para sa agrikultura at food security. Ayan, yung nag-participate po ay nasa 250,435 votes. From accumulated survey forms and recorded 2.1 million in total engagements, mga idol. Ayan, narito pang resulta, mga idol, pakinggan nyo. Nangunguna po, ito pong si Attorney Congressman Marcoleta, Rodante Marcoleta, na nakakuha po ng 87% mga idol. Ayan, siya po yung nangunguna. At ang pangalawa po ay ito pong si Pastor Apollo Kibuloy na nakakuha po ng 86.4% mga idol. At ang pangatlo ay ito pong si Ronald Bato de la Rosa na nakakuha po ng 86.3%. At ang pang-apat po ay ito pong si Christopher Bungo na nakakuha po ng 85.4%. At ang panglima mga idol, ito pong si Jimmy Bundok na nakakuha po ng 81.5%. At ang pang-anim ay ito pong si Dr. Willie Ong na ngayon po ay umatras na sa pagkakandidato bilang senador. Ito pong si Dr. Willie Ong. Ayan. Pasok sana siya doon sa mga sa mga mamamayang Pilipino na binutuhan nila na makapagsusulong ng batas sa agrikultura at food security. Ayan. Kaso umatras na po itong si Dr. Willie Ong mga idol. Ang pangpito, ito pong si Attorney Vic Rodriguez na nakakuha po ng 71.4%. At ang pangwalo po ay ito pong si Mata, Richard Mata. Ayan, doktor yata ito kung hindi ako nagkakamali. Ayan, correct me if I'm wrong na lang mga idol. Ito pong si Richard Mata
na nakakuha po ng 70.8% mga idol. At ang pang-siyam po ay ito pong si Chavit Singson na nakakuha po ng 53% mga idol. At ang kaso umatras na din itong si Chavit Singson. Ayan. At ang pang-sampu ay ito pong si Philip Salvador na nakakuha po ng 51.6% mga idol. At ang pang-11 ay ito pong si Raul Lambino na nakakuha po ng 44.2%. At ang pang-12 o pang-12 ay ito pong si JB Henlo na nakakuha po ng 42.3% mga idol. So kung mapapansin nyo mga idol, halos lahat ng kandidato ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte o mas kilala yung kanilang partido na PDP Laban ay pasok po dito sa top 12 na ang tanong nga ay makapagsusulong ng mga batas para sa agrikultura at food security. Ayan, pasok po sila mga idol sa mga binutuhan ng mga mamamayang Pilipino dito po sa online survey. Ayun, sila po yung top 12 mga idol at ituloy po natin hanggang top 24. Ayan, makinig ulit kayo mga idol. Ito pong pang-13 ay si Willie Revillame na nakakuha po ng 16.7% mga idol. At ang pang-14, ito pong si Busita Bonifacio. Colonel yata ito, hindi ako nagkakamali, si Colonel Busita. Nakakuha po ng 11%. At ang pang-15 ay ito pong si Panpiloting Lacson na nakakuha po ng 9.3% mga idol. At ang pang-16, ito pong si Ariel Kirubin na nakakuha po ng 7%. At ang pang-17, ito pong si Gringo Hunasan na nakakuha po ng 6.5% mga idol. At ang pang-18, ito pong si Vicente Tito Soto. Ayan, yung host po ng Itbulaga na nakakuha po ng 5.6%. At ang pang-19, ito pong si Wilbert Lee. Ayan, Bicolano din yata ito kung hindi ako nagkakamali. Kaso umatras na din po ito si Wilbert Lee sa pagkakandidato bilang senador mga idol. Nakuha po niya yung 5.5%. Ayan. At ang pang-20 po, ito pong si pambansang kamao, si Manny Pacquiao na nakakuha po ng 5% mga idol. At ang pang-21, ito pong si Amy Marcos na nakakuha po ng 4.7%. Ito po. Hindi lang masyado makita. Kasi sabi nga sa Bicolano, masuriabon. Ayan, nakuha po ni Manang Amy ay 4.7%. At ang pang-22, ito pong si Norberto Gonzales, mga idol, na nakakuha po ng 4.1%. At ang pang-23 po, ito pong si Erwin Tulfo, yung kapatid po ni Senador Rapi Tulfo, na nakakuha po ng 4.1% mga idol. At ang pang-24 po, ay ito pong si Pia Cayetano na nakakuha po ng 4%. So, yung pong pinasok mga idol, lahat ay pasok po sa top 24. Doon po sa may tanong na kung sino nga po ang makapagsusulong ng mga batas para sa agrikultura at sa food security. Ayan mga idol. So mga idol, hanggang dito na lang po muna yung ating paghatid ng resulta. Ayan, abangan po ninyo yung ika-9th run ng online survey na ginagawa ng Archlight Facebook page. Ayan, kaya kung bago pa lamang po kayo sa aking YouTube channel o napadaan lang po kayo,
Sana po ay mag-subscribe na kayo mga idol para maging updated po kayo sa bawat resulta na atin pong ginagawa dito po sa ating YouTube channel na Mr. Idol Vlogs. Ayan, mag-subscribe na po kayo mga idol at i-share po ninyo yung ating mga video. Ayan, maraming salamat po at ingat po tayong lahat.